Ito si Tala, isang babaeng kasing bilis ng kidlat at saksing talino. Sa mundo ng mga espiya, kilala siya bilang Agent Phoenix, isang alamat, isang anino. Ilan lang ang nakakakilala sa tunay niyang pagkatao. Sa likod ng kanyang ordinaryong mukha, nagtatago ang isang babaeng handang isugal ang buhay para sa katotohanan. At ngayon, may bago siyang misyon, hanapin ang nawawalang kayamanan ng Pilipinas. Hindi ito basta-bastang kayamanan. Sabi nila, ginto at mga hiyas daw ito na itinago noong panahon ng mga Espanyol. Ang kayamanang kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Marami nang sumubok mahanap ito, ngunit lahat sila ay nabigo. Si Tala na lang ang pag-asa. Mag-ingat ka Tala, babala ng kanyang handler. Delikado ang misyon na ito. Ngumiti si Tala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang alamat ng kayamanan ay sinasabing nagmula pa noong panahon ng mga dato. Kwento nila, may isang malupit na konkwistador na gustong angkinin ang lahat ng ginto sa isang isla. Pero matatapang ang mga katutubo. Ipinagtanggol nila ang kanilang yaman. Itinago nila ito sa isang lugar na tanging ang mga tunay na tagapagmana lamang ang makakasumpong. Maraming bersyon ng alamat. May nagsasabing nasa ilalim daw ng dagat ang kayamanan. Mayroon din namang nagsasabi na nakabaon daw ito sa isang kuweba sa gitna ng gubat. Ang sigurado lang, maraming buhay na ang nasawi sa paghahanap nito. Pero hindi ito alintana ni Tala. Alam niyang hindi lang kayamanan ang nakataya rito, kundi ang kasaysayan at dangal ng kanyang lahi. Dumating si Tala sa isla, sakay ng isang maliit na bangka. Nilihim niya ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpanggap siyang isang manunulat na naghahanap ng inspirasyon. Pero ang kanyang mga mata ay nililibot ang paligid, nagmamasid, nag-oobserba, mainit ang sikat ng araw, maalat ang simoy ng hangin, pero hindi ito nakapagbabagal sa kanya. Pakiramdam niya ay mayroong humihila sa kanya papunta sa gitna ng isla. Isang puwersang hindi niya may paliwanag. May alam ka ba tungkol sa alamat ng nawawalang kayamanan? Tanong niya sa isang matandang mangingisda. Ngumiti ang matanda. Lahat kami dito. Alam ang alamat na yan. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Tala ang iba't ibang tao. May mga mangingisda, magsasaka, at mga katutubong naninirahan pa rin sa pamamaraan ng kanilang mga ninuno. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa kayamanan. Pero isa lang ang maliwanag, ang kayamanan ay hindi basta-basta ibibigay. Kailangan itong paghirapan. Isang araw, habang naglalakad si Tala sa gubat, nakakita siya ng isang kakaibang simbolo na nakaukit sa isang puno. Isa itong simbolo na hindi niya nakita kailanman. Pero pakiramdam niya ay mahalaga ito. Kinunan niya ito ng litrato gamit ang kanyang relo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili. Bumalik si Tala sa lungsod upang pag-aralan ang simbolo. Nagsaliksik siya sa mga lumang libro at dokumento. Hanggang sa matuklasan niya na ang simbolo ay konektado sa sinaunang sistema ng pagsulat ng mga katutubo. At ang nakasulat sa puno ay isang palaisipan. Isang susi upang matagpuan ang nawawalang kayamanan. Kaya pala hindi ito makita ng iba, naisip ni Tala. Dahil hindi nila alam kung ano ang hinahanap nila. Gamit ang kanyang kaalaman sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, nalutas ni Tala ang palaisipan. At ang sagot ay nagdala sa kanya pabalik sa isla. Sa isang lugar na hindi inaasahan ng lahat. Ang nawawalang kayamanan ay hindi ginto o hiyas. Ito ay mga artifacts at dokumento na nagpapatunay sa makulay at mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Nakatago ito sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Isang lugar na protektado ng mga bitag at patibong. Pero matapang si Tala at determinado siyang makuha ang kayamanan para sa kanyang bayan. Sa tulong ng mga kaibigang nakilala niya sa isla, nalagpasan ni Tala ang lahat ng pagsubok. At sa wakas, nakuha niya ang nawawalang kayamanan. Ibinalik niya ito sa gobyerno, at ang dating alamat ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Napatunayan ni Tala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa yaman ng kultura at kasaysayan ng isang lahi.